Kaya dito makikita ho natin na sabi doon sa verse 40, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Alam niyo mga kapatid, isang bagay na gusto kong tingnan natin dito. Bakit ba tayo natatangay sa ating mga sariling nasa? Una, alam niyo, ang pinakamatindihong pang-akit ay yung kapag ikaw ay naiinggit. Meron ka bang kilala ang taong maiinggitin? Tingnan mo yung katabi mo. Alam niyo, minsan ito ho yung madalas na talagang nag-i-ignite para ikaw ay mahulog sa tukso. Naiinggit ako rin sa taong yun. Sana ako meron din ganon. Di ba? Buti sana kung halimbawa tungkol sa mga bagay na gusto mong bilhin dahil nakita mo yung isang tao meron ganon, gusto ko rin meron din ako nun. Pero siya, meron siyang capacity bumili at meron siyang kakayanan. Pwedeng yun ay kanya talagang pinag-ipunan, pinaghirapan. Pero dahil ikay nainggit, gusto mo meron ka kaagad noon. Kahit ikay mangutang o minsan sa mga credit card, kahit wala sa budget. No? Kaya sa halip na nagiging wise spender ka, natatangay ka doon sa iyong sariling nasa na gusto ko na magkaroon nito. Nawawalan ka ng tiyaga para ikaw ay maghanap buhay, kitain mo yung mga bagay. Hindi naman masama kasi bumili ng mga bagay-bagay. No? Kahit ba marami kang mga gamit, kung yan naman ay nakuha mo dahil sa iyong pagtsatsaga, sa paghihirap, wala kang inapakang tao, no? At hindi naman labis-labis. At meron ka pa rin na itutulong sa mga tao. Yung pamilya mo, hindi mo napapabayaan, okay lang yun. No? Kung talaga sobra-sobra. No? Pero siyempre nga, alam naman natin yung pagiging katiwala natin sa mga sobra. Kaya tayo pinagpapala ng gusto para alalahanin din natin yung mga taong may pangangailangan. Dahil ikaw ang magiging blessing. No? Gagamitin ka ng Panginoon as source of blessing din para sa iba. Kaya minsan kapag tayo natitempt sa ganyan, talagang yun ay hindi naman talaga kasalanan na matindi, pero pwedeng kapag yun ay naging habit na hanggang naubos na yung iyong kayamanan dahil sa iyong mga matinding nasa sa buhay. Kung ilang percent lang sa iyong capacity ang ginagamit mo, okay lang yun. Pero kung more than 50% na, no, na nagagamit mo para doon sa mga nasa na yan sa ating buhay. So kung ano man yun, hindi ko alam kung ano po yung in general po ako nagsasalita. No, pero pwede nating tingnan na ito ay may kinalaman doon sa mga online shopping, no, doon sa mga online selling. May kinalaman ito sa pagkain. Kanina nagsalita si May tungkol sa pagkain, tinamaan tuloy ako. No, pero sabi nga niya work in progress na rin po. No, nakabawas na ako ng mahigit 10 pounds no, sa aking timbang at na-manage na yung sobrang kain. No? Kasi yan po ay tukso din yan. Di ba? Minsan hindi natin alam, akala lang natin mabuti yung kinakain natin pero hindi na nga balanced diet, sobra-sobra pa. Kaya yung pagiging mabuting katiwala natin at stake dito sa mga tukso na ito. Kaya maganda yung sinabi ng kapatid na May kanina, na-realize niya na kinakailangan niya ingatan yung katawang ipagkatiwala sa kanya ng Panginoon. So yan po yung mga mahalagang bagay. At syempre sa finances. No? Kaya mamaya makikita ho natin may binabanggit tungkol dyan. Tuloy ho tayo sa verse 15. Sabi rito, kapag ang nasa, no, yung desire, at madalas selfish desire, yan natin yan. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Doon ho nagkakaroon talaga ng kasalanan. At kapag lumala na yung kasalanan na yun, sabi rito, kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. So hindi ho kamatayang dito lang sa mundong ito, kundi yung tinatawag na eternal damnation. No, yung tayo po ay makakaranas na ng kaparusahang walang hanggan dahil sa kasalanan. Kaya yan po ang sinasabi. Kaya dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, mahalaga din yung sinabi rito, no? Dahil ito ho yung, di ba, natandaan niyo lagi sinasabi, hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at kayamanan. At ang sabi rito, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag na masasabang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. No?
Hindi naman ho lahat, no? Pero may mga tao na dito nahuhulog, dito nabibitag dahil sa kagustuhang yumaman. Alam ho ninyo, kalooban ng Diyos na tayo pagpalain higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating kailangan. Pero meron hong nakikita ang Diyos sa puso ng tao at saka sa kanyang isipan. No, yung kanyang pagnanasa ay merong kinalaman para magamit niya una sa kanyang pamilya, sa mga taong nangangailangan. Hindi yung makasariling hangarin. Kasi alam ng Diyos yung ating motibo, yung interest ng ating puso. Alam ng ating Diyos yan. Kaya kapag tayo ay merong pagnanasa, sinusuri dapat natin yan. Gusto ko lang bang yumaman dahil para lahat ng na-deprive ako nung ako'y bata dahil sa aming kahirapan at gusto ko maranasan ko ito. Pero wala kang iniisip na kaya ko gustong yumaman, hindi ko masamang yumaman kaya gusto kong yumaman para hindi ma-deprive yung aking pamilya katulad ng aking karanasan at maranasan nila yung biyaya at kapangyarihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. At ma-extend namin yung mga tulong na yan sa mga taong nangangailangan. Siguro kung ganun ang motibo, alam ng Diyos yun. At hindi niya ipagkakait na i-bless ka. At hindi ka mabibitag sa masamang hangarin. Kaya yung masamang hangarin, sabi, hindi ho yung kayamanan, yung masamang hangarin na magtutulak sa kanila doon sa kamatayan at kapahamakan. Okay. Kaya nga, babalikan natin yung 1 Corinthians chapter 10 verse 13. No, kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok, tandaan ho natin, iba ho yung pagsubok, iba ho yung temptation, yung tukso. No, ang tumutukso sa atin ay ang kaaway ng Diyos. Pero pinapayagan ng Diyos subukan tayo para tayo magtagumpay. No, ang totoo naman yan, gusto ng Panginoon na subukin tayo para magtagumpay tayo. Hindi tayo para maging talunan at mabitag sa pagkakasala. Kaya sabi rito sa verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Kaya nga mga kapatid, eto ho yun. Actually, ibinigay na po yung lakas para mapagtagumpayan na natin ang lahat ng mga tukso at kasalanan. Sino po yun? Hindi po ano. Sino po yun? Ang ating Panginoong Hesukristo na siyang pinangako ng Diyos, no, na magiging tagapagligtas. Dahil mismo siya ay sinubok, tinukso, pero sabi, nanatiling hindi nagkasala. At siya naging tagapamagitan natin ngayon. Kaya sa huli mga kapatid, paano nagtatagumpay sa tukso ang kasalanan? Dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Sino ba siya? Sa ang ating Panginoon, sabi nga, para tayo magtagumpay sa tukso, kinakailangang mamuhay tayo na nakaugnay kay Jesus na ating Panginoon. So yun po yung una. No, yun po yung unang mensahe sa atin ngayon. Mamuhay na nakaugnay kay Kristo Jesus. Kaya kung titignan ho natin doon sa verse 26, sabi dito siya'y banal, walang kapintasan, walang kasalanan, inihiwalay sa mga makasalanan. No? Take note, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa langit. Kaya nga, kung tayo makasalanan, nakahiwalay tayo. Kaya sabi dito, mamuhay na nakaugnay kay Kristo. No? Hindi kay Kristo, yung kay Kristo. At dahil tayo ay namumuhay na nakaugnay sa ating Panginoon, ang lakas natin ay ang Panginoon. Tuwing maaalala natin, minsan nga meron akong tinanong ano ba ang tingin mong paano ka magtatagumpay sa tukso? Sabi niya, basta nakaugnay ako sa Panginoon at ang gusto ko, ang Panginoon, kapag nakikita ko, lagi siyang may ngiti sa labi, yung mapapasaya ko siya. Di ba? Ganun man tayo pag meron tayong mahal, ayaw natin nalulungkot yung mahal natin. Gusto natin, yung mahal natin ay masaya doon sa ating kaugnayan sa Kanya. At nasisiyahan ng Diyos, nalulugod ang Diyos kapag tayo ay lumalayo sa tukso. No? At hindi ho tayo nabibitag. Kaya yun po yung unang pinapaalala sa atin. Kaya katulad ng ating Panginoon, mananatili tayong lalakad sa katwiran, malayo sa kasalanan, at hiwalay. No?
Alam niyo, mahal ng Diyos ang makasalanan. Pero ayaw niya ang kasalanan. Kaya gusto nga niyang iligtas ang mga makasalanan. At tayo rin, gagamitin din tayo ng Diyos para tayo po ay maging tagapamagitan para yung mga nahuhulog sa kasalanan, ipakita natin kung paano sila makakaahon doon. Dahil tayo mismo ay nakaranas ng kapangyarihan at pagliligtas ng Diyos. Sa huli, pangalawa, paanong nagtatagumpay sa tukso at kasalanan? Sabi natin, mamuhay na nakaugnay kay Jesus. At ang pangalawa, ang kinin ang kabayaran na ginawa ni Jesus para sa iyo, para sa akin, para sa iyo at aking kasalanan. Ito po yung magandang balita sa ating mga kapatid. Dahil yung ating pong tagapamagitan ay hindi katulad ng mga pari sa lupa na namamatay. No? At ang magandang balita dito, minsanan lang. No? Tingnan natin yung sinasabi sa susunod na talata. Verse 27. Sabi rito, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng handog araw-araw. Una, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman ng handog, nang ihandog niya ang kanyang sarili. Kaya nung ihandog ng Panginoon yung kanyang sarili doon sa krus, yun na po yung kabayaran ng ating kasalanan. At hindi lang ating kasalanan, pati yung mga susunod pang salin-saling lahi natin. Kahit nga yung hindi pa ipinapanganak, namatay na si Jesus para doon. Kaya yung alay na yon sapat na. Hindi na natin kinakailangan dagdagan. Hindi na natin kinakailangang ipako sa krus yung ating sarili o kaya paluin pa yung ating mga likod, no? Katulad kapag mahal na araw. Dahil yung ginawa ng Panginoon, sapat na. Di ba parang ano lang yan, lagi kong analogy dyan eh. Kung meron na naglinis ng bahay, nilinis na yung bahay, maya-maya, pumasok ka doon sa bahay at nilinis mo uli. Ano kaya mararamdaman ng naglinis? Ay, hindi pa siya nasiyahan sa linis ko. No, minsan kasi meron naman talaga naglilinis na hindi malinis eh. Pero katulad ng ating Panginoon, nung nilinis niya at tayo ay dinala niya yung kasalanan natin, dinala niya na ang lahat. At wala na tayong dapat pang gawin. Ang hinihingi lang sa atin ay yung manampalataya na merong Jesus na namatay para bayaran ang ating kasalanan. At dahil siya yung pinakapunong pari, no, yung mismong buhay niya yung kanyang inihandog. At yun ay naging katanggap-tanggap sa Diyos dahil katulad na sinasabi, kordero ng Diyos. Malinis, walang batik, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, tuwing tayo ay haharap sa mga tukso at pagsubok sa buhay, alalahanin natin itong dalawang bagay na ito. Mamuhay tayong palagi na nakaugnay kay Jesus. No, anumang tukso, sigurado mapagtatagumpayan natin. At kung tayo man ay mahulog man, no, sa tukso na yan, angkinin pa rin natin yung pagpapatawad ng Diyos. Dahil kung tayo ay hihingi ng tawad, katulad ng sinabi natin kapatid na may patatawarin tayo ng Diyos dahil ganun niya tayo kamahal. No, hindi niya papayagan na yung lumalapit na meron talagang pagsisising diwa ay hindi niya patatawarin. Dahil inaangkin natin yung kabayaran na ginawa ng ating Panginoon para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Para tayo tubusin sa ating kasalanan at ibalik yung pangakong buhay. No, yung masaganang buhay at yung buhay na walang hanggan. Kaya sa diwang ito, nawa magpatuloy tayo na mararanasan, na-experience natin yung power and grace ng ating Panginoon at patuloy tayong magtagumpay sa tukso at sa kasalanan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.